Magandang umaga po ulit, mga kapatid, dito po sa Providence Reformed Baptist Church at sa bisita po ng iglesyang ito, mga kasama po natin ngayong umagang ito. Muli po ay dala ko po ang pagbati po mula sa aming iglesia, ang Santo Tomas Reformed Baptist Church, sa pangunguna po ng aming pastor, at kagalakan po sa amin, lalo na po sa akin at sa aking pamilya, ang makapag-ministeryo po at makatayo po sa likod ng pulpito po ng inyong iglesia para po sa pangaral ng salita ng Diyos. Para po sa mga wala dito, nung unang beses akong nangaral, gusto lamang pong ulitin na hindi po bago ang mga tayabasin sa amin. Nung ako po ay nag-full-time sa ministry noong 2017 sa dati ko pong iglesia, ay dito po ako napa-assign sa Kalumpang. Dito po sa Tayabas, Kalumpang. Nag-stay po kami doon ng mga 4 years. At sa biyaya po ng Panginoon, nagkaroon ng bunga ng iglesia doon nung kami po ay naglingkod sa Panginoon, nung kami po ay naroon. Kaya po hindi po bago ang mga tayabasin sa amin. Malapit po ang aming puso sa inyong lugar, lalo na po sa mga tao dito. At naman po ay may pakita po namin ng aming pong pagpapasalamat sa Diyos, pag-ibig sa Kanya at sa inyo sa pamagitan po ng pagmiministeryo ng Kanyang mga salita. Sineselebrate po ng 2,424 years na nung sinintensyahan ng kamatayan ng philosopher na si Socrates. So 24 na po siyang taong namayapa. Alam niyo po, itong philosopher na ito, matawag natin ay pilosopo, ganun siya magaling sila sa pag-reason o pag-iisip. Sila ay mga nag-iisip at nagtatanong tungkol sa fundamental na mga katotohanan, tungkol sa moralidad, buhay at kaalaman. Sila ay naghahanap ng kahulugan sa pamamagitan ng lohika at pangangatwiran. Alam niyo po, naniniwala si Socrates na ang filosofiya, ang pagmamahal at paghahangad ng karunungan ang pinakamahalaga daw pong tungkulin sa buhay ng isang tao. Itinuro niya na dapat suriin ng tao ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtatanong, pag-iisip, at paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang tanyag na pahayag, dito po siya nakilala sa pahayag na the unexamined life is not worth living. Yung mga tao daw po na basta na lamang nabubuhay at hindi inaalam kung bakit siya nabubuhay, ay buhay na sayang at na pariwara. Ang hulugang nagkakaroon lamang ng tunay na halaga ang buhay kapag pinag-iisipan daw mabuti kung para saan ang iyong buhay. Mahalagang mga tanong, bakit ka nabubuhay? At anong layunin, bakit may buhay ang isang tao? Alam niyo po, ang realisasyon ni Socrates ay merong katuturan. Marami nga sa tao ang hindi na nagsusuri kung bakit nga ba siya nabubuhay. Gigising, liligo, minsan skip na yung ligo, kain, mabubuhay maghapon, tutulog, gigising, and so on and so forth. At hindi ito nararapat na ganoon, mga kapatid. Kaya ang dalangin ko po sa mensaheng ito na aking pong ihahatid sa inyo mula sa salita ng Diyos ay mapaalalahanan tayo ng sagot sa tanong, bakit may tao? Bakit tayo nabubuhay? At ano ang layunin na tungkulin natin bilang mga mananampalataya sa mundong ito? Ang nakakalungkot nga lang po kay Socrates, alam niya ang tamang tanong, pero hindi niya nalaman at pinanghawakan ang tamang sagot. Kaya pa habang tayo ay nabubuhay pa, nawa, malaman natin hindi lamang ang mga tamang tanong, kundi ang tamang sagot na dapat nating pagtiwalaan habang tayo ay nabubuhay sa lupa. Kaya naman, kung meron po kayong mga Biblia, ay dumako na po tayo sa ating teksto ngayong umaga. So Genesis chapter number 1, verse number 26, babasahin po natin hanggang verse number 31. Genesis 1:26 to 31. Ito pong sinasabi ng di nagkakamali at nagpapahayag na katotohanan na salita ng ating Diyos. 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat,
sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito'y magiging pagkain ninyo. Sa bawat mahilap na hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain. At ito ay nangyari. 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Tayo po'y sandaling manalangin. O aming Ama at aming Diyos na nasa langit, muli kami bilang iyong mga anak ay lumalapit sa iyo. Kino-confess ang aming complete dependence sa inyo pong paghahari at kapangyarihan at pagpapaliwanag sa amin ng iyong mga kasulatan. Dalangin namin, Panginoon, nagabayan niyo po ang aming pag-aaral at higit sa lahat ay maitaas ang iyong anak na si Jesus sa amin pong pagsamba sa iyo sa pamagitan ng pangaral ng iyong mga salita. Mabiging mabilis, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pag-apply ng mga katotohanan na amin pong makikita sapagkat ito po'y aming hinihiling alang-alang po sa karangalan at kaluwalhatian ng pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. So bigyan ko lamang po kayo ng maiksing context, mga kapatid. Ang libro po ng Genesis ay libro ng mga simula. Ito ay naglalaman ng simula ng buong sangkalawakan o yung universe, lahat ng bagay na nasa labas ng mundo at lahat ng bagay na nasa loob. Genesis 1 to 11, pinapakita sa atin na ang lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay nagsimula sa paglalalang ng Diyos. Then pagdating ng 12 to 50, yun po yung hati ng ating aklat, ito po ay nagpapakita naman yung biyaya ng Diyos sa bayan ng Diyos na tinatawag pong Israel. Ang aklat po ng Genesis ay ibinigay ni Moses sa bayang Israel para maging parang catechism nila na libro. Ito yung naglalaman ng mga importante at mahalagang mga bagay na kailangan nilang malaman para makilala nila kung sino ang Diyos at anong pagkakakilala nila, sino sila sa harapan ng Diyos. Bakit may kamatayan? Bakit tumatanda ang tao? Bakit nagkakasakit? Bakit meron tayong nararamdamang bighati at sakit sa ating buhay? Lahat po ng yan ay itinuro ni Moises sa paraan ng pagkukwento na nasa aklat po ng Genesis. Dito po natin makikita na ang lahat ng bagay mayroong simula. Hindi lang po ang simula, kundi pati na rin ang patutunguhan o layunin, o sa English po ay purpose ng lahat ng bagay. The story of the beginning is revealed to us so we can know God's creative will and purposes. And the purpose ng Panginoon ay parang lagi sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, sa mundo kung saan ang tao ay parang pawala ng pawala yung dignidad. O kung meron ka mang dignidad, ito ay nakabase sa iyong gawa, sa kung ano yung iyong value, kung ano yung mai-offer mo sa mundong ito para malaman o masuri mo kung ano ang iyong magiging halaga sa mundo. Pero itinuturo sa atin ng aklat ng Genesis, maging ng talata natin pong pag-aaralan, na meron tayong dignidad. At ang dignidad na ito ay nagmula sa Diyos. At isa lamang po yung, maiksi lamang po yung mensahe na gusto ko pong ibahagi sa inyo. At ito po yung mensahe. Ang pagiging kawangis ng Diyos, ang dakilang disenyo ng Diyos para sa tao. Ang pagiging kawangis ng Diyos,
ang dakilang disenyo ng Diyos para sa tao. Para sa akin at para sa iyo. Mula nung paglilikha ng Diyos sa atin hanggang sa kasaysayan ng pagliligtas, ang nais ng Diyos sa akin at sa iyo at sa atin bilang mga mananampalataya ay maging patuloy na kawangis ng ating Diyos. 2 puntos. Yung titignan natin mula po sa ating talata. Ang una ay ang pagkakakilanlan ng tao. At ito nga po yung tayo ay kawangis ng Diyos. Makikita po natin yan 26 to 27. And then sa verse number 28, makikita po natin, bahagi pa rin din po ng 26, yung ang panawagan natin bilang tao. Bilang mga kinatawan ng Diyos. Tingnan po muna natin yung unang punto. Ang pagkakakilanlan ng tao. Yung ang tao ay kawangis ng Diyos. Sabi po sa verse number 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Meron po diyang pandiwang ginamit. Kasi pinag-aralan natin kanina, may salitang kilos. At ang salitang kilos diyan ay lalangin o lumikha. Alam niyo po, meron pong dalawang pandiwa o dalawang salitang kilos ang ginagamit ng Diyos o ginamit ni Moises para ipakita ang paglalang ng Diyos sa Genesis. Ang una ay yung pong salitang create o salitang nilikha. Ang ibig pong sabihin nito, na salitang kilos na ito ay mula sa wala, out of nothing. Mula sa wala, walang hangin, walang kahit na anumang maliit na particle na nandoon, as in wala, nothing, biglang nagkaroon ng isang bagay. Yun po yung salitang create na nakita natin sa Genesis 1:1. Mula sa wala. Pati yung dilim, hindi siya nag-i-exist. Yung liwanag, hindi siya nag-i-exist. Yung alikabok, hindi nag-i-exist. Yung atom at kung ano-ano pa ay hindi nag-i-exist. Mula sa wala, nagkaroon. Yun po yung salitang nilikha o create. Yung salita pong ginamit dito sa lalang ay yung salitang nilalang o yung salita sa English na make. Make. Nang ibig sabihin, mula sa isang bagay patungo sa isang bagay. O mula sa isang pre-existing material, magkakaroon ng isang produkto. So yung isa, mula sa wala, nagkaroon ng isang produkto. Ito naman pong ginamit dito ay mula sa meron, hindi nagsimula sa wala, tapos biglang magkakaroon ng produkto. Ibig sabihin, mayroong pagkukunan. Sa paglalang sa tao, mayroong pinagkunan ng Diyos. At mula doon, may maobrang bago. Merong materyales muna. Tapos meron pong finished product. Parang isang puno, yung pinaka-base niya na materyales, puno, tapos magkakaroon ng isang pulpito sa ating harapan. Ganon yung ibig sabihin ng salitang lalang dito. At sinabi ng Diyos, makita na po natin kung saan niya kinuha. Anong materyales yung kanyang ginamit. Sabi po sa ating talata, lalangin natin ng tao sa ating larawan. So ano pong materyales? So to speak, na ginamit ng Diyos para likhain ng tao, para likhain ako at ikaw. Yung larawan niya. Sabi niya, ayon sa ating wangis. So hindi po out of nothing, kumuha siya ng pre-existing material at ang material na yon ay kanyang wangis. Kanyang larawan. Alam niyo po, nauna ang Genesis 1 bago Genesis 2, tama? Sa Genesis 2, nakita natin doon, kasi pag sinabi natin paano nilikha ang tao, sabi natin mula sa alabok, mula sa lupa. Pero Genesis 2 po yun. Nauna ang Genesis 1, kung saan pinakita sa atin na paano nilikha ang tao. Alam natin, sa pamagitan ng lupa o ng alikabok, pero dito nakikita natin, una, pinapakita sa atin, sa wangis ng Diyos. Nagmula muna tayo sa larawan ng Diyos. Ito yung kanyang divine material. Ang divine material ng tao ay hindi lupa muna, kundi yung ating wangis na kinuha ng Diyos sa kanyang sarili. Bagong pahayag na tayo ay hinulma mula sa lupa, inihayag muna dito ng materyales na ginamit ng Diyos ay ang kanyang larawan. Ang pangunahing sangkap, mga kapatid, na bubuo sa ating pagkatao ay ang kanyang mismong larawan. And then, kailangan din po natin pansinin dito, napaka-importante. Kapag po sinabi nating tao, lalaki at babae, hindi po mas tao ang babae o mas tao ang lalaki. Sila ay parehong tao. Wala din po ito sa kulay.
sa lengguwahe, sa estado ng pamumuhay, sa yaman, o sa kasalatan. Pag sinabi po nating tao, pantay-pantay, lalaki at babae, sabi po sa verse number 27, nilalang na lalaki at babae. Wala pong pagtuturo dito na merong mas higit na tao kaysa sa ibang tao. Pantay-pantay. Walang level ang ating pagiging tao. Walang tao, mas tao, at pinakatao. Wala pong ganon. Ang tao ay pantay-pantay na parehong nagtataglay at nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Alam niyo po, sa Reformed Theology, atin pong tinuturo sa atin ang pagiging kawangis ng Diyos ay nangangahulugang magre-reflect tayo, we reflect God, we represent God, and then we live in a relationship with God. Ayun pong pinapakita sa atin dito. Bago yung material, yung tao ay nilikha sa lupa, pinakita mo na sa atin na nilikha tayo sa kanyang wangis. Ibig sabihin tayo ay magre-reflect ng Diyos, magre-represent sa Diyos. And then isa pa rin po sa pinaka-importante, nilikha pala ang tao, ako at ikaw, para makasama ng Diyos, maka-communion niya habang buhay. Ang imahe, nung unang panahon pa man, ay nagre-reflect o nagpapakita ng realidad. Hindi siya nako-clone o hindi nagkakaroon ng duplicate. Hindi po ang Diyos, nung lumikha siya ng kanyang kawangis, ang tao ay eksaktong duplicate ng Diyos, na dumami siya. Hindi po ganon. Ang pinapakita po dito ay yung realidad. Na ang tao po ay realidad ng isang bagay. Hindi po dito pinapakita na tayo ay naging kagaya ng Diyos dahil tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, kundi tayo ay magre-reflect lamang, mere reflection ng ating Diyos. Hindi po totoo yung mga pagtuturo na ang tao ay mga Diyos. Tayo po ay nagre-reflect at nagre-represent sa Diyos. We are representatives ng Diyos. And then yung pangatlo, yun nga pong tayo ay mabubuhay in relationship with God sa pagkakaroon ng communion. Ang pagbibigay po ng wangis at kaluluwas ay sa tao lamang ibinigay. Wala po ito sa mga hayop o wala po ito sa mga puno o sa kahit anumang bagay. Kaya po sa evangelism, tayo ay tinatawag na i-evangelize ang mga tao, hindi ang mga pusa natin o ang mga halaman natin sa bahay. Mga tao, dahil tayo po ay nilikha para magkaroon ng personal relationship sa ating Diyos. Maka-communion ang ating Diyos. Ang punto po natin dito mga kapatid, nakikita natin sa ating talata, ang dignidad ng tao ay nasa pagiging kawangis niya ng Diyos. Wala pong mas mababang uri ng tao, mas mataas na uri ng tao base sa kung ano ang kulay ng tao, ano ang kanyang katayuan sa lipunan. Kailangan nating pahalagahan ang lahat ng buhay dahil lahat ng tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Parehas po tayo ng pinagmulang material ng pagkagamit sa atin. Dito nakita natin wangis ng Diyos. Genesis chapter number 2, makikita naman natin yung lupa. Pare-parehas tayong bumabalik doon dahil pare-parehas po tayong nagmula doon. Pero kailangan po nating sabihin din na alam natin na sa Genesis chapter number 3, ang tao, bagamat nananatiling kawangis ng Diyos, ay magkakasala sa Diyos. Magkakasala sa Diyos at mabubuhay sa kasalanan at maapektuhan ng kasalanan ng lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Na siya ay hindi nakagaya ng Diyos na nagsasabi lagi ng katotohanan. Siya isa ng sinungaling. Ako at kayo ay isa ng sinungaling sa harapan ng Diyos. Mga nagagalit sa ating puso, nagnanasa ng mga bagay na hindi sa atin. Yan po yung realidad ng ating pagiging makasalanan. Pero nevertheless, mga kapatid, sa Genesis 9, inulit ng Diyos na bawal pa rin patayin ng tao. Hayop man o tao, ang papatay sa tao ay pananagutin dahil ang tao ay nanatiling kawangis ng Diyos. So hindi po pwede na kahit maging ang kasalanan ay hindi dahilan
para bumaba ang tingin natin sa isang tao at itaas natin ang ating mga sarili. Pero alam niyo po mga kapatid, ito pong original na design na to ng Diyos. Nag-fail si Adan. Kaya nga po nangangailangan ng bagong Adan, ikalawang Adan, na hindi lamang mabubuhay na kawangis ng Diyos, kundi magre-restore ng perpektong wangis ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Familiar po ba tayo kung sino ito? Kilala po ba natin kung sino ito? Ito po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sabi sa Colossians 1:15 na siya, yung panghalip po dito ay tumutukoy si Kristo, na si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Yung wangis o larawan, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. John 14, verse number 9, sinabi sa kanya ni Jesus, "Malao ng panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe." Sabi ng Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit po? Dahil ang Panginoong Jesucristo nga po, yung perpektong wangis ng ating Diyos. Wala na po sa ating makakapantay doon. Pero ang dahilan kung bakit merong ikalawang Adan ay para mabuhay na kawangis ng Diyos. Hindi kagaya ni Adan na nag-fail. At i-restore yung wangis ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa new creation, sa new covenant, na bawat sumasampalataya kay Kristo ngayon ay kabilang. Tayo po ay nabubuhay na kawangis ni Kristo. Siya ang ating leader, siya yung ating Panginoon. At tayong lahat ay nagtataglay ng wangis ng Diyos. In application, mga kapatid, kailangan nating makita dito at mahamon tayo na tayo bilang tao ay nabubuhay at nilikha ng Diyos para makipagkomunyon sa Kanya. Na kung tayo ay masasatisfy sa mga bagay ng mundo, imbis na masatisfy tayo sa pakikipagkomunyon sa Diyos, may problema sa atin. Meron tayong problema kung ganun yung hinahanap ng ating puso na kaligayahan na makapagsasatisfy sa atin. Kaya nga po hindi magtatagumpay at hindi masasatisfy ang ating puso sa paghahanap ng kaligayahan at satisfaction sa lahat ng bagay malibang sa Diyos. Dahil hindi tayo nilikha para sa mundo. Hindi tayo nilikha para sa mga diamante ng mundo, para sa mga yaman ng mundo, mga hinuhukay na metal mula sa ilalim ng mundo. Tayo ay nilikha para magkaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos. Kaya kung meron tayo dito na mga wala pa kay Kristo, kailangan nating maintindihan na yun palang dahilan kung bakit hindi ka magiging masaya at hindi ka maging masaya at makontento sa kung anumang mga temporal at mga material na bagay na iyong natatanggap. Dahil ang nais pala at ang disenyo pala ng Diyos para sa iyo ay makilala mo si Kristo at magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Tayo din mga kapatid, hindi po ba? Huwag nating pabayaan. Huwag nating i-take for granted na tayo ay napakaisa na kay Kristo. Baka matutokso tayo na humanap ng ating kaligayahan at bumalik sa dating mga maling pag-iisip na hinahanap natin at ninunurture natin yung ating pagiging makamundo kaysa patuloy na paglapit at paglayo at paglago sa pagmamahal kay Kristo. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong patuloy na kinocultivate natin yung ating pagmamahal sa ating Diyos. Then, gusto ko din po itong i-apply para po sa ating mga relationships. Una po sa mga neighbors natin, sa ating mga kapitbahay, sa mga, ibig sabihin, sa lahat ng tao ay ating kapitbahay. Kaya po sinabi sa inyo kanina, sa ating kultura, hindi na nakikita yung inherent worth na nakita natin sa talata. Pag sabi pa yung inherent, yung nature, na yung dignidad ng tao by nature na nagmula sa Diyos. Mas na-highlight sa atin yung earned worth. Yung kailangan mong pagsikapan. Kailangan mong makakuha ng mga bagay na
standard ng mundo, pag namimit mo ito, magkakaroon ka ng halaga. Ganyan tingnan ng mundo ang tao. Ang tao ay nagiging commodity, parang gamit na kung may halaga ka sa akin o may halaga ka sa mundo, ikaw ay pupurihin. Ikaw ay ipiplease. Mararanasan mong ikaw ay maitaas kapag ka meron kang halaga. Pero pag di nila nakikita ang halaga mo, o pagka may mas magaganda na yung mga quality kaysa sa iyo, madali ka lang paltan. Madali ka lang kalimutan. Ganyan ang itinuturo ng mundo. Pero tayo mga mananampalataya, hindi dapat tayo ganito. Hindi dapat ganito ang ating pag-iisip. Hindi naman natin nilalahat ng mga makamundo, mga kapwa natin ay ganito ang pag-iisip. Pero yung ating observation na determine ang worth at yung respeto na ibibigay sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga nagagawa, ng iyong performance, at ng iyong mga qualities. Kaya nga po, lumaki tayo. Hanggang ngayon, nakakahiya. Pagka mahirap lang tayo, hindi ba? Parang nakakahiya na maging mahirap. Tinatago natin yan. Nakakahiya maging maitim. Ano po, sa ating culture, ang itim natin, nakakahiya. Ayaw natin maglakad sa araw kasi mangingitim tayo. Mawala na tayo ng halaga. Kakahiya magkaroon ng kapansanan. Kakahiya na hindi makaabot sa standard ng beauty o ng pagiging handsome ng mundo. E tinatago natin yan. Mula pa lamang bata, nakakaranas tayo ng nai-insecure tayo. Ay nating magdala ng mga bagay na nakakahiya. Dahil nga po, may piniplease tayong standard. Pero nakita natin mga kapatid, na ang ating dignidad ay nasa sa Diyos. Ang ating identity dapat ay mahanap natin sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo mga mananampalataya, wala dapat tayong ganitong mentality sa pagtatrato ng ating kapwa. Kahit sino man yan, kagaya pa sabi ko sa inyo kanina, kahit yan ay isang makasalanan, kahit yan ay isang kriminal o isang senador, hindi ho dapat tayo makikilala na nag-i-slander o nagagalit o ibinababa ang pagkatao ng isang tao. Tayo po ay dapat maging kawangis ni Kristo sa pagtrato sa kanyang enemies at saka sa kanyang neighbor. Kawangis ni Kristo. And then isa rin pong challenge sa atin, yung ating mga insecurities bilang mga mananampalataya, minsan hindi po maiiwasan na kahit tayo mga mananampalataya, may insecurities tayo. Hindi tayo ganun kaputi, o hindi tayo ganun kaganda, o hindi tayo ganun ka-attractive, o hindi tayo ganun ka-valuable sa society natin. Hindi sapat yung ating pera o yung ating kinikita. Hindi ho dapat tayo nag-iisip ng ganun. Hindi ho dapat tayo nagpapadala sa panlilinlang ng dyablo at ng mundong ito. Na tayo ay may value lamang kung tayo ay nakakasabay sa standard ng mundo. At mapapagod po tayo at mabubuhay tayo na miserable kung ang standard po natin ay ang mundo. Pabago-bago po yan. Dati, maluwag yung pantalon. Ngayon, biglang medyo sikip, tas sobrang sikip. Tapos lumuluwag na ulit. Hanggang ngayon, maluwag na po ulit. Pabago-bago po yan. So kung yan po yung inyong standard ng example lamang po yon. Pero kung itataas natin yung value, yung ganda, yung worth mo bilang tao, ibabase mo sa mundo na pabago-bago. Mapapagod tayo mga kapatid. Tumingin tayo kay Kristo at makita natin na siya ay sapat. At ang tingin niya sa atin ay sapat. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Nung tayo ay kanyang minahal, ang kanyang pagmamahal ay everlasting. Hindi nagbabago. Hindi nakabase sa ating performance. Immeasurable ang kanyang pag-ibig. Hindi nakabase sa ating itsura. Hindi nakabase sa ating mga gawa. Yan po yung unconditional love, eternal love, immeasurable at immense love ng ating Diyos. Kaya po sana, mapaalalahanan tayo na tayo ay mahanap natin yung ating security
sa ating Panginoong Jesucristo. And then last, yung ating relationship sa ating mga kapatid. Yung kasama natin sa church. Noong natutunan natin na lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, makasalanan man o matuwid, merong inherent worth. Ngayon po, pati yung inherent worth na yon nasa kapatid natin, plus meron silang wangis na ngayon ng Panginoong Jesucristo. Na ang bawat kasama natin dito sa iglesia na dinadagdag ng Diyos, ay hindi lang natin igagalang, irerespeto, patatawarin at mamahalin dahil meron silang inherent worth, kundi dahil sila ay kaisa natin kay Kristo. Nang tingin ng Diyos sa iyong kapatid ay minamahal. Alam niyo po bang ang tawag ng Diyos sa mananampalataya sa iyong kapatid ay beloved. Minamahal. No? Hindi nakakainis, so hindi nakakayamot, kundi minamahal. Siya ay minamahal ng Diyos. Ano man ang kanyang kalalagayan ngayon, ano man yung kanyang mga weaknesses, ano man yung kanyang mga struggles, kahit yung kanyang mga accomplishment o yung kanyang pagiging malago sa kabanalan, hindi nun nababago. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay beloved. Mahal siya ng Diyos. Hindi po ba yan sapat, mga kapatid, para mapaalalahanan tayo at malabanan natin yung ating mga pagtatampo o mga pagbabago ng pagtingin sa ating mga kasama sa iglesia? Hindi ba dapat ma-encourage tayo na lalong ituring ang mga kasama natin sa iglesia? Again, regardless kung sino at kung ano ang kanilang mga weaknesses, sila ay tinatawag na beloved at minamahal ng Diyos. Sa ating pong pag-aaral sa Covenant Theology, ating pong natutunan na ang mga mananampalataya pala ay regalo ng Diyos kay Kristo. Isipin niyo po yan. Ang mga kapatid natin sa pananampalataya, kayo pong magkakapatid dito sa Providence Reformed Baptist Church, ay regalo ng Ama kay Kristo. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi yung kapatid na miyembro ng iglesyang ito. Regalo siya ng Diyos kay Kristo. Ganun siya kahalaga sa paningin ng Diyos. At sana mahanap po natin doon ang pagmamahal, respeto at halaga na may bibigay natin sa ating mga kapatid. So, yun po yung ating mga major relationships. Relation natin sa Diyos, relationship natin sa neighbors, sa mga unbelievers, and then relationship natin sa ating mga kapatid. And ang hamon, mga kapatid, para po sa atin na naririto sa Providence Reformed Baptist Church, na tinatawag ng 1 Thessalonians na ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos. Sana po mag-reflect kayo ng ganitong pag-ibig. Mag-reflect ang PRBC ng ganitong uri ng pag-ibig. Pag-ibig na nakita ninyo at naranasan ninyo mismo sa inyong Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sa labas at sa loob ng inyong iglesia. Number 2, second point po natin, mga kapatid. Nilikha tayong kawangis ng Diyos, hindi lamang para maging kawangis ng Diyos at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang mamahala sa Kanyang mga nilikha, upang maging mga representative, maging kagaya ng Diyos na namamahala, nagahari. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nilikha. Sabi po sa verse number 26, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, and then ito po yung sinabi ko sa inyo kanina, yung conjunction. Sa atin pong Tagalog translation, ang ginamit ay at. Pero yung ilang pong translation, tinatranslate po nila itong conjunction na ito, hindi and, kundi so that. O upang. Sa ibang translation. Sa ESV, LSB, translate po ito ng so that. Okay, so again, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis upang magkaroon sila ng kapangyarihan. Ibig sabihin, mga kapatid, ganito. Para magawa natin yung tungkulin na nais ipagawa ng Diyos sa atin, magagawa lamang natin ito kung tayo ay kawangis ng Diyos. Binigyan niya tayo ng layunin. Binigyan niya tayo ng tungkulin. Binigyan niya tayo ng purpose. Pero imposibleng magawa yung purpose na yon malibang kawangis ka
ng Diyos. Ano po, hindi dalawang bagay yung kanyang ibinigay. Wangis at kapangyarihan. Hindi po. Kundi wangis upang magkaroon ng kapangyarihan. Ano po yung sinabi ng Diyos? Dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, upang magkaroon sila ng kapangyarihan. In other words, upang magawa nila yung pagiging representative ng Diyos. Upang maging representative ng Diyos. Kaya nga po, hindi lahat ng may wangis ng Diyos ay representative ng Diyos. Kaya po merong distinction sa panahon natin. May mga unbeliever at mga believer. May mga kambing at merong mga tupa. At hindi po natin pwedeng sabihin na ang nagre-represent sa Diyos ay ang mga unbeliever. Ang nagre-represent sa Diyos, una at higit sa lahat, ay nakita natin sa Panginoong Jesucristo na walang kasalanan. Tapos tayo na ng mga sumasampalataya sa Kanya, na Kanyang iniligtas at tinubos, nagkakasala. Pero tayo po yung tinatawag lamang, sabi nga po ni Apostle Pablo, ng mga ambassadors for Christ. Mga kinatawan. So, maging wangis upang maging mga kinatawan ng Diyos. Tayo lamang po yan, mga kapatid. Meron tayong tinatawag sa theology ng mga creation mandate o dominion mandate. Mga utos po ito na ibinigay ng Diyos. At nakikita po natin ang isa dito, yung pagiging fruitful and multiply. Then sa Genesis chapter number 2, makikita natin yung pag-cultivate ng garden. So, mabilis naman po, papakita ko po ito sa inyo sa abot na nga yung makakaya. Number 1, yung pong human, yung pagiging tao natin. Ito po yung sa ating mandato, kailangan nating dumami. Una, dalawa lamang po ang tao. Kailangan silang dumami. At ang purpose ng Diyos dito ay para mapuno ang mundo ng mga image bearers, ng mga nagniningning na mga kawangis ng Diyos. At para saan? Sabi po sa New Testament, para mapuno ang mundo ng kabanalan at katuwiran. Para ang mundong ito ay nagre-resound at napupuno ng magagandang, hindi ng mga palamuti, mga ginto, mga building, kundi mapuno ng mga tao na magre-reflect ng holiness o ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Yun po yung original na plano. Pero sinira nga po ito ni Adan dahil siya nag-fail. Pero nevertheless, yun po yung purpose ng Diyos, dominion mandate, para maghari sa mundong ito ang tao bilang mga banal na representative at matuwid na representative. And then ikalawa, makita natin ito sa Genesis 2. Ito naman po ay tumutukoy sa yung divine, yung pag-cultivate ng garden. Yung pag-cultivate po ng garden, hindi po ito simpleng pagiging hardinero lamang nila. Yung unang panahon po, saan po nakikipagniig ang Diyos? Saan po nakakasama ng tao ang Diyos? Nung una silang nilikha. Hindi sa dagat, hindi sa mga kabundukan, kundi sa specific na hardin. Doon, kumbaga parang ito po ay nagiging, tawag nga po ng ilan ay temple garden. Ito yung templo ng Diyos, kung saan ang Diyos ay bumababa para makipag-worship o makakomunyon ng Diyos. Nagtatrabaho sila buong araw, sa gabi, para silang may family worship, darating ang Diyos. Nung nagkasala sila, hinahanap nga sila eh. Wala sila, hindi sila umattend ng family worship. Hinahanap sila ng Diyos. Pero, nandoon po nakita natin, bumababa doon ng Diyos. At ang sabi po sa Genesis 2, mandato sa kanila, i-cultivate nila tong garden. Ano po ibig sabihin nun? Lalawak din yung garden. Habang dumadami yung tao, humahaba din at lumalawak din yung nasasakop ng garden. Ibig sabihin lamang po nun, mapupuno ang mundo ng mga banal at matuwid na tao. Kasabay nun, napupuno ang mundo ng presensya at paghahari ng Diyos, kung saan siya isasambahin at makakakomunyon sa buong mundo. Pero again, hindi po ito na isa katuparan. Genesis chapter number 3, ang creation mandate, ang dominion mandate, at ang pagpapalawak ng hardin para punuin ang mundo ng presensya at paghahari ng Diyos ay napatigil, napahinto. Kaya nga po dito ulit papasok yung kahalagahan ng maunawaan natin yung pagdating ng ikalawang Adan. Sa pamagitan po ng Panginoong Jesucristo, siya po yung kukumpleto at magfulfill ng mandatong ito. Pupunuin niya ang mundo. At isa sa katuparan niya na mapupuno ang mundo ng kanyang paghahari at presensya. At pupunuin niya ang mundo ng mga sumasampalataya sa kanya. Noong unang panahon,
ginagawa ang pagdami sa pamamagitan ng panganganak. Sa New Covenant po, paano po natin ginagawa ito pong mandatong ito? Paano natin ito mapufulfill? Sa pamamagitan ng pag-fulfill ni Christ, paano po natin ito mapufulfill? Sa pagbabahagi po ng anong ating mandate, Matthew 28, Great Commission. No? So, hindi na po natin mandato na magpakarami, dumami ang anak ko, pero kung yun po yung kalooban ng Diyos sa inyo, magkaroon kayo ng anak na marami, wala akong problema doon. Pero ang mandato po natin ay hindi na magparami ng anak, kundi ibahagi ang ebanghelyo para dumami ang anak ng Panginoong Jesucristo. Dumami ang sumasampalataya. No? Kung madadami kayo, kagaya po namin, wala problema. Pero nandoon po na dapat sa ating paghayo, hindi tayo humahayo para dumami yung ating lahi. Hindi humahayo tayo para dumami ang makakarinig ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin siyang sasampalatayanan ng kanyang mga hinirang sa kaligtasan. So mga kapatid, itong mandatong ito, maaaring sabihin natin nung una, hindi natin naunawaan, pero sana ngayon naunawaan na natin. Tayo ay nilikhan ng Diyos, tayo ay mga representative ng Diyos para gawin ang nag-iisang tungkulin na dapat gawin, hindi lamang ng iglesia, kundi ng bawat sumasampalataya kay Kristo. At ito po ay ang Great Commission. Ito po yung ating dakilang mandato na ibahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan man ng thanksgiving, pakikipagkaibigan, pag-establish ng mga Bible study, pagbabaptize ng mga bagong sasampalataya, at pagtuturo sa kanila sa loob ng iglesia ng PRBC. Yan po yung ating mandato. Yan po yung dapat nating pinagtutulong-tulungan. Ang pagliligtas ay sigurado. Ang kaligtasan ay sigurado dahil sa mandatong tinupad at pinagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon tayo po bilang iglesia dito sa PRBC ay dapat tuparin naman yung mandato ng Great Commission. Humayo upang ipangaral ang natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Upang marinig ng mga nahihirapan sa kanilang mga kasalanan at pagod sa pagtitiwala sa kanilang mga sarili at mga maling sistema. Makita nilang ganda ni Kristo at sampalatayanan ang persona at natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan natin maglingkod sa iglesia, tayo ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kanina po narinig natin, ang inyong iglesia ay tumatawag ng mga bagong deacons at mga bagong pastors na gagamitin ng Diyos sa Kanyang iglesia. Ano pong humahad lang sa inyo, mga kalalakihan? Anong humahad lang sa inyo para tupadin ang panawagan ng Diyos na paglingkuran siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa iglesia? Ano po ang iglesia ay ginagamit para ma-fulfill yung Great Commission? Kaya po kailangan ng mga kalalakihan na magiging mga deacons at mga elder ng iglesyang ito na magtataguyod at patuloy na mangunguna sa pagtupad ng PRBC sa Great Commission. So, dapat tayo magpatuloy sa pananalangin at magkaroon ng sigla at lakas ng loob, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon sa iglesia. Maglingkod sa Panginoon sa pagsulong ng iglesyang ito, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at paglilingkod sa mga sumasampalataya. Yun po yung ating Great Commission, maglingkod sa Panginoong Jesucristo sa iglesia.